Kung may itatanong, probably ako bilang aktor at syempre, tao din, tayo lahat tayo pinagdaanan. Pero kay Father Well, pinagdaanan siya. Panigurado si mga itatanong dito kung ano yung mga huling bagay na iniisip niya ng mga panahon na nahihirapan siya. Pinakahirap na hirap siya, which is yung gera na yun, naggulo. Yun. Siguro we can also ask Father Alma, since we have him here in this group. If you have a question, Father Alma, to Father Noel Gallardo, what would that question be? Siguro po ang itatanong ko ay, paano ka naging matatag? Paano mo nalampasan ang lahat ng pagsubok? At ano ang naging inspirasyon mo? Isang tanong lang po ba? O maraming tanong? Hindi na ako kailangan magtanong kasi nandun na sa script, nasa pelikula na. Unang-una, paniniwala sa Diyos, totoong paniniwala sa Pilipino. At tiwala sa kabutihan ng mga tao. Kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid niya, yung pa rin ang pilit niyang hinahanap. Yun lang. Wala akong tanong. Malinaw sa pelikula. Marami pong pagkakataon na sa mga scenes na gusto ko talaga nang umiyak. Pero ang pinakatumatak sa akin, spoiler na, pero ito talaga, mag-i-honest ako. Yung eksena namin ni Kuya Mon, kasi may eksena doon na dinuraan niya ako. Tumating ako sa point na pagkaturan sa akin, ano nasa isip ko, grabe yung trabaho ko. Ayun lang. Kasi, sabi ko nga, para sa aming mga aktor, trabaho pa rin naman ito eh. Kumbaga, gusto namin ito gawin. Dahil alam namin din, may gusto kami makuha. Sabi ko, umaabot ako sa ganito. Sabi ko, umaabot ako sa ganito, natuturahan ako sa mga. Pero, sa bright side nun, lagi ko inisip, hindi eh. Meron akong faith. At the same time, meron taong mas mananalig yung faith na hindi niya mas naiisip yung mga ganyang bagay. Hanggang yung NC doon na, actually, di ako pinapaiyak ni Derek Romel. Dumapa na lang ako, tapos naiyak ako ng iyak ko, totoong asma ko. Nagawa kong iyak, hindi ni Father Roel. Kasi di ko naman alam paano iyak si Father Roel. Pero iyak ko na yun, parang totoong ako na yun, na sabi ko, bakit ko ginagawa ito? Hanggang after nun, umiiyak sila sa Father Ama, sabi ko, ang sarap sa feeling pala na naisip ko na sacrifice ko yung ganong bagay, pero yung resulta, nagapan ako na maayos yung trabaho ko. Ganun. I'm sure may kapalit lahat siya, di ba? Okay, malay mo next year, Best Actor Award, di ba? Manifesting. Okay, so last question kay Sir Alex Medina. I'm just curious na po, ilang beses na po kayo nagkasama ni Sir Pen sa movie? Father? Father. And how does it feel? Ilang beses na? Siguro mga... More than? Third time for a movie, I think, yeah. Third time, yeah. It would seem na like madaling ilagay kami in the same movie, pero hindi siya nagkakataon. It's mostly yung kapatid ko ang laging kasama ni Daddy. And how does it feel pagka-work si Daddy? Actually, hindi kami nagkasama. Pero yeah, iba rin kasama ko siya kasi nandun kami since the start yung script reading pa lang. So I can see how he really wanted, you know, ganyan naman siya ever since eh. Like yung passion niya for films and acting is hindi matutumbasan talaga yun. It's fun seeing him na speak his mind and marami siyang actually nung script reading kasi I think this movie we want I think Direk Cesar wanted it for ano mo sabihin na MMFF yun ang ano namin pero like si Dad was saying na sayang yung script, sayang yung story, sayang yung material, sayang yung everything. Maganda pag wag ipadaliin yung pelikula kasi meron siyang kahihilatnan eventually. So yeah, and here we are. So yeah, it was a fun experience kahit hindi kami ganun na magkasama sa isang eksena.
Thank you. Thank you. Good luck sa movie. Thank you, Pwede sir. bang sumagot? Sir Ben, Ah, you sure, have sure. anything to share? Sige po. Parang hindi pa rin kami magkasama ngayon. Kasi yung eksena ko, isa lang, na napakagandang eksena, napaka-importante. Hindi ko lang kung maganda ko nagawa, no? At hindi siya kasama ron. So, technically, hindi pa. Sunod na lang. Okay din actually, para hindi, ano mo yun, yung stigma ng pag Nepo baby, syempre parang, at least para nati-differentiate, hindi nadidinig lagi sa sariling way. Okay. Thank you. For the information of all, last 2020, Declaration Missionaries started the initial stage for the cause of martyrdom of Father Roel. Now, what does it mean? We want the church to recognize that Father Roel really died as a martyr. Kasi lahat naman po, hindi naman po lahat ng namatay ay pwede mai-consider na martyr. No? So ano po yung mga requirements? Unang-una, kailangan mapatunayan natin na si Father Roel ay namatay dahil hindi niya give up yung kanyang pananampalataya. At makikita po ito sa kanyang buhay na binigyan siya ng chance, no, para iligtas ang kanyang sarili. Pero pinili pa rin niya na hindi give up yung kanyang pagkapari at saka yung kanyang pananampalataya. That's one. Pangalawa po, kinakailangan mapatunayan natin na pinapatawad niya yung kanyang mga kaaway. No? At ito rin ay makikita din naman sa buhay ni Father Roel dahil hindi naman siya nagtanim ng galit at siya ay sa halip pa nga ay nagpapalaganap ng kapayapaan. Okay? At pangatlo po, kinakailangan din mapatunayan yung tinatawag nating intercessory power ni Father Roel. Na may mga tao na humihiling ng kanyang tulong sa pamamagitan ng kanilang mga pagdarasal. And in fact, sa postulator, vice postulator, nakakatanggap na po ako ng mga testimonies, mga sulat, kung paano gumaling yung karamdaman o kung paano naligtas sila, natulungan sa pamamagitan ng intercession ni Father Roel. So ito po, kaya itong pelikulang ito ay malaking tulong para mapakita natin at mas maipakilala pa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong simbahan, sa buong mundo, kung sino si Father Roel. With the hope na sana pag nagtuloy-tuloy itong proseso, ay maidideklara siya ng simbahan bilang isang Pilipinong martir. So clarify ko lang po, Father, mahalaga po na mapatunayan na may milagro through Father Roel's intercession. Tama ba ba? Sa pagkamartir po ay hindi na kinakailangan actually ng milagro. Yung candidates for sainthood na hindi naman namatay because of martyrdom, ayun po yung kinakailangan ng miracle. No? Pero in case of martyrdom, hindi po kinakailangan ng miracle. Basta we can prove that he died as a martyr. Salamat po. Yung second question ko kay Makoy, ano ang realization mo or reflection tungkol sa pagpapare? Realization ko bilang pagpapare na pwede pala magpare. Or yung hirap or responsibility ng pagpapare? Masabi ko muna na ang pagpapare ay napaka-solid. Dito, isang trabaho lang nakaraniwan ng mga trabaho natin ngayon. Kasi, na-realize ko po dito na bibigay mo yung buong pagkatao mo. May natutunan nga po ako sa movie na to, yung sasabi ng vow of obedience. Kasi po si Father Roel dito, sa totoo lang na nagdadalawang isip siya pumunta ng Basilan. Pero, pinili siya ng pinilit and then, mas nang ibabaw yung vow of obedience niya bilang misyonaryo na, hindi, Diyos ang pipiliin ko. Iniwan niya lahat, pamilya niya, kung ano may trabaho niya dito sa syudad, pumunta siyang Basilan at willing na siyang isacrifice ang sarili niya kahit alam yung delikado doon. Yung na-realize ko na ang pagpapare hindi siya biro na nasasabi ko gusto ko magpare, hindi. Kaya nga may sinasabi silang calling po, di ba, na gano'n. Para sa akin, kailangan mong di siya pinag-iisipan. Usap mo lang ito mararamdaman na
gusto ko na ibigay yung buhay ko sa Diyos. Ayun. O tinatawag ka? Natayatawag ako. Actually, magkasakristan nga po dapat ako. Totoo yan? Kasi po sa San Sebastian ako, Catholic school ako, papunta na ako sa seminaryo. Magkasakristan po dapat ako. Ay, nagsakristan po ako, dapat po magkaseminaryo na po. Eh kaso, nag-artista eh. Naging David. Salamat po, yun po. Salamat po.